So bahagi ho ng pagkilala. Una, ito ay pagtugon upang maunawaan natin. Hindi ito paghahalintulad ng pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan at mga banal. Kasi parang sinabi na may higit pa yung isa na nawawala, pinagtuunan ng pansin ni Jesus kaysa sa siyang napunsiyang ng mga banal na hindi nangangailangan na pagsisisi. Hindi po ito paligsahan tungkol sa siyang napunsiyang at ng isang makasalanan. Ito yung pagpapahayag natin na makita natin na una at napakahalagang pagkilos ng Diyos ay ang pagliligtas. Yung kasi yung pinaka-mission ng Diyos, pagliligtas. So, why not bother about the 99? Ligtas na yun eh. Kaya, ano yung pagtatrabahuan? Hindi yung isang nawawala. Bahagi yun. Pero hindi na mulugan na mas mahal na Jesus yung mga makasalanan kaysa sa mga banal. Hindi, ang punto rito ay yung pagmamahal ng Diyos na nagnanais na pakinabangan ng tao ang biyaya ng kanyang pagliligtas. Ginawa ay yung makita natin. At ito ay pagkilala sa pamamagitan ng imahe ng puso ni Jesus na dindang-danda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos na naging bahagi na istorya sa ngayon sa pagliligtas ng Diyos sa katauhan mula pa nang nagkasala ang ating unang mga magulang. Ang Diyos ay nagkaanyaya para sa bawat isa sa atin na higit na pakinabangan ang kanyang pagliligtas. Mula sa lumang tipan na nakita natin na naging bahagi ng karanasan ng mga Israelita na ninanais ng Diyos natin na nawa ay makarating sa lupang pangako. Sa atin ngayon, yung sinasabi natin lupang pangako ay hindi lamang lupa. Ngunit halin, yung lupang pangako na ito, hindi naman sapagkat pinakalang makarating ka sa Israel. Ngunit ang lupang pangako na ito ay walang iba yung katatayuan na pakinabangan natin ang pagliligtas ng Diyos. Lalo-lalo na ang tinatawag natin buhay na walang hanggan. Kaya ito ay katanungan ng ating pagtugon na ang pag-ibig ng Diyos ay nais na makamit ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Kaya ngayong imahe na ipinakita dito ay ang paghahanap ng pastol sa nawawalang tuwa na nais niyang isama doon sa 99 na tuwa na ligtas na. Kaya yun nawa yung makita natin. Kaya ano yung unang kaisipan? Kasi yung unang kaisipan ko yung sinilin. Iniisip natin na pinaparusahan ako ng Diyos. Baka ang pagtingin namin sa Diyos ay alin? Birdugo. Hindi ho. Sana makita natin yung alin? Yung imahe ng puso na Jesus
na nagdudulot ng kaligtasan, na naghahanap sa mga nawawalang tumpa, naghahanap sa mga itinuturing natin mga naliligaw ng landas, sa mga naghahanap para sa mga makasalanan na nawa ay higit nilang pakilabangan ang pagdiligtas ng Diyos, na sila ay mapabilang sa mga banal. At yun po naman yung maunawaan natin. Kasi kuminsan, sabi nga una ni Eden, pinakailangan takutin yung kao. Yung pananalo, applicable lang yung sa bata. Yung bata, kapag sinabi natin, tinatakot natin. Pero kung tutusin, ang bata dapat hindi rin pinalalaki sa takot. Hindi na nais na ipahayag na Jesus. Ano yung na maipakita yung yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, not out of fear, not out of punishment, but out of love. Kasi yun ang pinapakita ng dakilang puso na Jesus. At kung tinignan natin yung pagninilay natin, nabanggit ko rin po ito sa mga sitio Nazareno, kasi nag-misa roon. Sabi mo nga ay, akala kasi kung misa natin ngayon, pinaparusahan tayo ng Diyos. Kasi tayo ay nagkasalaan. Kung gusto sino talagang hindi, sapagkat ang Diyos ang parang lumalabas na berdugo. Kasi kung hindi, ginagawa natin ang Diyos ang berdugo Hindi. Ang primary na pagkilos ng Diyos ay makamit natin yung kaligtasan. Makita natin yung kanyang pagmamahal. Kaya kung tayo naghihirap, kaya kung tayo dumaranas ng kabigatian, kahirapan, o kung tawagin natin ay mga anumang karamdaman, ay hindi sa gawa ng Diyos, ngunit gawa ng tao. Minsan sinasabi ng iba yung nalulong sa ulang, pinarusahan ako ng Diyos. Ama, ay hindi ka naman nalulong ng utang kung hindi ka umuutang. At kung ikaw ay nagbabayad ng utang, so bahagi yun. Ay kung isa sabi nga natin, ba't ka nalulong sa utang? Nagsusuka. Bahagi yun. Hindi kaya, ba't ka nalulong sa utang? Kasi maluho sa pananamit, maluho sa pagkain, maluho sa mga anumang karutunguhan, ay hindi naman ganun kalakihan ang sahod. Ay kaya lulubog ka sa utang, o sabi nga natin ay tamad. Talagang malulubog ka sa utang. Pero hindi ka nalulubog sa utang sapagkat pinarusahan ka ng Diyos. Ano sinasabi ng buhay kapag mahal ka ng Diyos? Kaya lang, ayusin mo yung sarili mo. Lumapit ka sa Kanya. Kasi yung biyaya na pinagkakanood ng buhay kapag sa bawat isa sa atin. Kung tuturusin po natin, ay ang dulot ni Jesus ay pagpapala, pagliligtas. Kaya ang simbolo natin ay krus, na ang tingin ng tao ay kaparusahan. Pero sa tingin ng mga sumasampalataya ay pagliligtas. Pagliligtas. Kaya nga siguro, kaya ang tingin hindi kumisa ng ibang tao ay kaparusahan, kasi nga,
Hindi mga nananalig, hindi yun ang pananalig na naituro sa kanila. Ang naituro ng pananalig sa kanila ay kaparusahan. Hindi yun pagmamahal ng Diyos. At yun po naman yung una natin makita. Sapagkat kapag tayo ay kumikilos out of fear, ay hindi ho yung nais ng Diyos sa atin. Sabi nga ho natin, kasi hindi ho yun ang simbolo ng puso. Sabi nga, kung yan ay simbolo ay puso, yan ay pag-ibig. At ang pag-ibig at takot ay hindi pwedeng magsama. Kung talagang ikaw ay umiibig, hindi ka dapat nagpapadala sa takot. At kung ikaw ay natatakot, wala din ang pag-ibig. Bahagi ko yun na huwag natin kalimutan. Yan ay makikita, or kung masasabi nga ang sabi nga sa mga sulat ay alin ay kulang sa pag-ibig. Kapag ang pagkilos mo ay isang pagkilos gawa ng tao. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya ito yung idulog namin sa harapan ng buong may kapal. Nawa yung imahe ng banal na puso ni Jesus ay tumulong sa atin na yung ating pagkilos ay mula sa pag